Magandang gabi po sa aking mga kababayang Pilipino diyan sa Pilipinas at kung saan man kayo naroon ngayon sa mundo. Ito po ngayong gabi ang ating topic. Bago po ako magsimula, batiin ko lang aking mga kaibigan at mga viewers na nandito na si Sis Best Friend, Sir Rab Uy, Sir Al Olalia, tapos si Sir Rab Uy, si Sir Gis, si Sir Grim Reaper, Sir Jimmy Damsel. Magandang gabi po sa inyo. Ito po ngayon ng gabi ang topic natin. Alam niyo rin po na siguro to na nagpahayag na si Sara Duterte para sa kanyang mga supporter, no? Pero para po sa akin, meron tong mensahe para sa mga taga-suporta niya at mensahe rin para sa mga kalaban niya. Yun po yung aking obserbasyon dito sa pahayag niya na to. At gusto ko pong ipaliwanag sa inyo ang aking obserbasyon kung ano yung mga mensahe niya para sa mga kalaban niya at para sa mga taga-suporta niya. Ganun, yung obserbasyon ko po. I-play ko po yung video. Alam ko sa karamihan din sa inyo, napanood na rin po siguro to, yung pahayag niya na video. Pero gusto ko mong ipahayag yung aking obserbasyon. At teka lang po, ipi-play lang natin yung video at sagutin po natin yung kanyang mga ano tawag dito sa ano niya, kanyang mensahe. Naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Sa halip, sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga Magmasid daw po, ituloy lang natin. kaibigan na nasa inyong tabi. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. Yan po yung natin, yung video, yung maiksi nga lang po kasi maano tayo niya, ma-CPR eh. Andito na po ata si Sir Gis at pakyatin po natin. Ibigay ko lang po yung aking obserbasyon Yung po yung mensahe niya na yun, parang sinasabi niya sa kalaban niya, humanda kayo, maghintay lang kayo, meron kayong tamang may paglalagyan rin kayo, parang ganun eh. Para naman sa mga supporter niya, siguro maghintay lang tayo, at meron din yung oras yung mga kalaban natin. Siguro pag nakaupo po siya, pag nakapwesto siya, yan, re-resbakan niya lahat yan. Sigurado yan, 100%. Kaya magmasid daw po, magmasid, teka lang po ipakita natin si Sir Gis. Sir, andyan na po ba kayo? Magandang gabi po, sir. Magandang gabi, observer. Si best friend. Andyan po, binaba ko na yung hagdan, pero hindi pa ata umakyat eh. Kanina, nakipagbardagulan sa ano po, sir? Ano yung nyo dito? Pananaw nyo? Sa akin po kasi, para sa akin, pambabanta niya sa sa mga sa mga kalaban niya. Si Sara, kasi natunugan niya na biglang kalabog na pababa eh. Di ba? Biglang bagsak niyan eh. Sa rating. Opo. So, maaga pa, inaano niya na. Kinakausap niya na yung mga supporters niya. Opo. Kaya kita mo yung mga salita puro paawa. Hindi mo na tayo, puro paawa siya eh. Sabi Paawa niya siya. Salamat sa mga
supporters ko na patuloy na gumagawa ng Green Ribbon ba yun? Ay, Ah, tama, Green Ribbon. Green ba? Green na kulay po kasi na Muslim, 'di ba? Yun yung inaano niya para Hindi, ang kumampi sa kulay kanya yung niya mga kasi Muslim. green eh. Green. Kaya green-minded yan eh. Oh, green minded. Meron po kasi silang mga ano yan eh, may mga mensahe po yan eh. Inoobserbahan po natin na. Meron po ako pa sir na isa pang naobserbahan na nung kanina umalis si Marcos, kanina ba yung kagabi, kahapon, papunta ng Saudi Arabia. Naobserbahan ko po kasi si Sara Duterte lang nakaupo dun sa sa sulok, dun sa gitna sa upuan niya, wala siyang katabi. Tapos nung pagkatapos ng talumpati ni Marcos, bumaba siya, inuna niyang kinamayan yung sila Romualdez. Tapos si Sara bigla na lang umalis, hindi niya hinintay na batiin siya ni Marcos. Parang Hindi ko na po na yun. teka lang po, i-play po Hindi ko natin yung napanood video. Hindi niyo po napanood. Hindi. Ayan, sinabayan na naman tayo ni Kainso. Hindi, ganun talaga ko ni Kainso. Ganito. Tumutunog po kasi pag ano po tayo, 'di ba, subscriber niya. Ngayon pag mag-ano po siya, kahit live tayo tumutunog dito. Kaya Oo, talagang ganito Oo. oras. kaya pag live tayo, alam mo kung sino yung followers eh, 'di ba? Pag di ba ako nakasubscribe ka sa malalaking istasyon. Yan kagaya kila Kainso. Pag mag-live sila, nagbe-bell kahit naka-live tayo, 'di ba? Oo. Teka lang po hanapin ko yung video. Meron pong video pakita ko lang sa inyo. Yung naobserbahan ko po kanina saan ba yun? Teka lang po sir. Wala ako, hindi ko napanood yun eh. Ito. Pag balita pag tungkol kay Marcos ang balita, hindi ko pinanonood eh. Hindi nyo po pinapanood. Oo, Okay. nabubuisit ako eh. Ah, Lalo na pagka yung mga pakaway-kaway niya, niya, Opo. nakakainis. Nakakainis. Andito na si sis best friend. Sana ba ako? Teka lang Ayan na po siya. Nakakit na. Nakakiyat na po sir. Andyan na siya. Nakakit na. Andyan na yung aso. Yung mukha ng aso. Lalamunan ko eh. Oo. Ito, sir, ipi-play ko lang. Ipi-play ko lang. Itong PTB. PTB siya. Sige. Ito, sir, tingnan nyo, obserbahan nyo. At alam ko naman, mga observer tayo dito. Tingnan nyo kasi, ako po, yung mga kilos in-obserbahan ko yung mga, tapos yung mga pangyayari sa kabuuan. Ayan po yan, nakita nyo po, sir? Oo. Oo. Wala. Yan yung, Good morning. hindi nyo nakikita. Teka lang po, parang lumaki. Ayan, sir, nakikita nyo na? Hindi, wala. Ayan, ayan, sa TV nyo, tingnan nyo, sir. Wala, naka-ano yung TV ko eh. Nakapatay ba? Dito po sa ano natin, Bakit sa live wala talaga. sa'yo? Kung ba, dito sa cellphone ko mayroon, pero dito sa Oo. TV ko wala. Bakit? Ewan ko po, sir. Hindi ko na. Ano ba yan? Tingnan mo. Oh. Ayan, si best friend po, sir. Magaling po yung tech po natin yan. Ayan, IT tingnan yan. mo. Wala. Ay, teka lang po. Nakita mo? Hindi po, sir. Nakasipin na lang eh. Ay, hindi. Tama. Hindi ko pala na-click. Hindi nyo na-click. Ako may kasalanan. Ayan po, tingnan nyo, sir. Tapos, ipiplay ko lang. Sige. Ilagay ko na po doon sa pagkatapos ng talumpati niya. Nung papunta to siya sa Saudi Arabia Ito po, teka lang Dito banda tayo yun dito pa banda. Pagkatapos niya ng talumpati. Dali at nagdudubli salita. Inaan nyo lang po yung sound niya. Ayan. Okay na. Play na po natin. Salamat sa inyong lahat at magandang umaga po. Obserbahan nyo po Ayan, pababa na siya sa stage. Tapos inunan niyang ayan tingnan niyo umalis na si Sara. Nakita niyo po 'yon, sir? Nakita niyo po 'yon? Ayan ayan si Sara, tingnan niyo, tumalikod na. Ayun. Tingnan sa gitna. Tapos ay umalis na siya, no? Ayan nagpunta. Matindi na ang away. Kasi ayan si Marcos, inuno niyang binati si Romualdez ba 'yan? Di ba? Tapos ayan si Sara, pumunta na ayan nasa likod. Nakikita niyo po 'to? Yung pointer ko. Ayan si Sara 'yan.
Tapos siguro kasi pag umalis si Marcos papunta sa ibang bansa, si Sara ano siya na yung binibilin sa kanya Siya yung ang ano OIC eh. kaya Diba? tingnan niyo mga military, sila Browner sumunod sa kanya. Tingnan niyo po. Ayan, mga military, ayan sumunod sa kanya. Military yun yung mga general natin. Ibig sabihin sa kanya na yung sa kanya siguro, siyempre sa kanya susunod pag umalis na yung pangulo, siya yung vice presidente, sa kanya yung power. Ngayon, Oo. napansin ko, observation ko lang po to napansin ko, sumunod sa kanya yung mga military, no? Tapos, nabalitaan ko kaninang araw, yung dalawang aktivista natin, yung aktivista ng dalawang batang babae, pero ano na yun, di ba, yung nahuli nga, kinidnap daw. Kinasuhan po ng, DND ata yun. Kaya, ngayon po, sa kanya yung yung power wala si Marcos Kaya dapat po mag-iingat tayo, no? Obserbasyon ko lang po, sir. Kasi kahit ulitin mo ulit-ulitin natin, tinan nyo po pagkatapos ni Marcos magtalumpati, tumayo si Sara, no? Tumayo, pero si Marcos inuna doon. Ayan, umatras umalis na si Sara. Para sa akin, Ayan, hindi po kaya dapat hinintay niya muna tapos nabatiin siya uli ni Marcos. Pati una eh. Oo. Parang wala siyang pakialam na yung kabastusan po yan, di po ba? Kasi ayun At saka layo niya sa karamihan. Oo. Kasi sa Ulit. dulo eh. Oo. Ayan nasa dulo na siya, di ba? Ayan yung tingnan po natin Tingnan natin mabuti. Yan yung ni Marcos. Dito hanggang dito yan Ang haba po Pero yung yan talaga siya. Ayan, nakikita niyo yan, di ba? Andito si Marcos, andito si Romualdez. No, binati siya tapos siya umexit na kaagad. Exit na yan Malikod na kagad. tumalikod na kabastusan po yun, hindi po kabastusan yun. Sir, ano po yung obserbasyon nyo? Isabi nyo po sa akin. Hindi, tama po. Baka ang mangyari dyan, dahil sa kanya iniiwan yung presidency, baka hindi na akong makabalik si Marcos. Kita na. Hindi ba? Oo. Baka Alam niyo po, hindi sir, babalikin yun. Sabihin di ba? Sabihin niyo sa mga generali dyan, huwag yun nang pauwiin yun. Hayaan nyo na siya doon. Ako na presidente. Alam niyo po, sir, ganito yung ginagawa ng mga analyst ng mga sa Amerika. Yung mga ina-analyze nila yung mga kilos ng mga target nila na na mga head of state, no? Ikanya-kanya yan. Marami silang iba-ibang yung mga nakatutok, no? Maraming intel, nakatutok sila. Observer, no? Nakatutok yan sa isang ganyan sa halimbawa sa'yo yung yung team nyo, tutukan nyo yung halimbawa yung Prime Minister ng Japan, no? Ganito po ginagawa nila, lahat ng video inobserbahan nila, no? Pati yung kilos, hindi lang po sa kilos yung halimbawa si Marcos nagtatalumpati ng ganito. Ang ibig mong sabihin, para binabasa nila yung ang laman ng behavioral pattern ng mga tao. Yes, ayan, tama. Sa psychology para malaman mo. Tapos yung kung ano yung mga connection nila sa tao. Yun yung makikita nila kasi yung meron iba namang department yung naka-focus sa halimbawa sa labas-pasok ng pera, di po ba? May ganun. Dapat meron din tayong ganito ng mga observer sa sa Pilipinas Iba-ibang head of state yung marami silang maraming team, no? Halimbawa, ikaw yung team na nakatutok sa head of state ng ng Russia, no? Kay Putin. Ganun lahat ng mga talumpati niya, lahat sa public na nakikita nilang video ay inobserba nila at ina-analyze po, no? Ito ginagawa ko na to, parang na-analyze ko kasi. Pero maiba ko ng masinit ko sa observer. Ano po, sir? Yung pagkikita Ano ni po? Putin at saka ni Xi Jinping? Iba naman. Mukhang masama ang lagay. Ito po, sir, yung observation ko lang para sa kabuuan ng mundo. Etong di ba merong pangyayari diyan sa Israel tsaka Hamas, no? Tapos yung China, tapos yung Russia. Ewan ko lang kung pwede kong yung observation ko.
Sige, ano observation mo ako? Iba rin ang observation ko. Okay, kasi sir, parang ano na, etong Russia, tsaka China, Iran, Iran is Muslim, Islam countries, di ba? Mga ano niyan, yung kaalyado niya, yung mga Saudi Arabia, Qatar, Turkey, yung mga Muslim world, yung Islam na bansa, no? Tapos etong Russia tsaka China, gustong baguhin yung international norm and rules, no? Gusto nila magtayo na sila ang yung ano sila, yung Kaya nakakataas sila sa rules. Kaya nga po kasi ngayon yung rules and norms ngayon nasa Amerika, di ba, nung World War II nakatutok sa sa karamihan nga Amerika yung rules na gumagawa, di ba? Democracy. Ngayon napapansin ko etong Iran, etong Russia, etong China, gusto nilang gumawa ng sarili nilang norms, rules sa mundo, no? Tapos yung Saudi Arabia, alam mo saan pupunta si Marcos? Doon po sa Saudi Arabia. Alam mo alam niyo po yung Saudi Arabia? Saudi Arabia is Muslim Islam countries, ano? Parang meron silang kasunduan nitong China, Russia, Iran, yung Muslim world, Islam world, no? Na magtayo sila ng sarili nilang norms and rules sa buong mundo. Ngayon, hinahatak nila ang mga bansa, no? Na kumampi sa kanila, no? Etong Saudi Arabia, na doon ginanap yung Asia na summit. Pupunta doon sila Marcos, lahat ng head of state ng ASEAN doon sa Saudi Arabia. Hindi po natin alam kung ano yung gusto nilang gawin doon at mapagkakasunduan, no? Pero para po sa akin, gumagawa ng ng zone, ng parang samahan na tanggal, hindi kasama ang Amerika and democratic na mga bansa, no? Parang kagaya ng Japan, Australia, parang iba gusto nilang gumawa ng sarili nilang world na masamahan ng mga bansa. Humihikayat sila na kung sino mga bansa ang kakampi sa kanila. Yun po yung obserbasyon ko. Hindi ako Kaya, naman sa observation ko, dapat mag-ingat po, mag-ingat. Sige. Kasi ito po, baka ito yung titirahin ng Hezbollah, yung Israel. Pag tinira ng Hezbollah yung Israel, nandoon na po yung mapupunta yung resources ng Amerika doon doon banda sa Israel, ma-diversify, hindi siya makaka-focus sa isang power, hihina po yung power. Parang ganun po yung nila target nila pahinain yung USA at saka yung Iran, yung Israel. Kasi yung USA pag marami pong lugar na nagkakagera, hindi niya kaya kulang, no? Hindi siya makafocus. Kaya delikado po yan, sir. Parang ngayon ang pinakadelikado sa mundo etong oras na to. Hindi natin alam kung ano yung mga binabalak niyan kasi tingnan niyo po yung ginawa ng Hamas doon sa Israel. Hindi man lang nila na-detect, no? Ngayon, hindi natin alam kung mga samahan ng Iran, Russia at saka China ay may gawin silang malaking malaking sakuna. Hindi natin alam. Kaya dapat mag-ingat, nakaalarma lahat ng ating mga intel communities. No, yan po yung aking nababahala ko, no. Parang napapansin ko may naamoy ako na parang mga kilusan sa likod. Tutugtungan ko yung observation mo. Kasi sa pag-uusap nila, si Jinping, si Putin, at saka sino pa, may apat silang nag-uusap Tinawag nilang terorista ang Amerika kaya nga po. Kaya nga daw, hindi ko ata napanood yun. Dapat daw, para maalis ang gulo yan sa Palestina at saka Israel, dapat dali na ng Amerikano yung mga Israel, yung mga Jews sa Amerika. Papunta Amerika. Kailangan mawala daw ang US. Kasi matagal na nila lahat ng nangyayaring kasamaan.
US ang parati nila pinagbibintangan. Ganun sila Kaya parati nga. Kahit yung mga Middle East, kung may nangyayaring gulo, laging US ang tinuturo nila. Bago Mm. nila ituro yun, sila rin naman ang nagkakagulo doon Mm. paminsan Kaya mga tao nila, hindi Samantala sila nagkakagulo. nagkakanlong ng mga Mm. terorista. Mm. Yun nga. Hindi po kakayanin kasi ng Amerika pag halimbawa yung front ng war is 3, 4, 5 ganun. Hindi mo alam kung sa mag-open. Mahirap. Kaya nga po, ito pag mag-open yung China dito sa Asia, wala po tayo magawa kasi halimbawa nandoon naka-focus yung yung military ng Amerika sa Israel, ang layo po nun, di ba? Ilan na lang matitira dito sa Pacific? Hindi natin alam. Pag mag-open pa doon sa ibang lugar, yung sa Mahirap mag-open na, di ba? Ang ibang sabihin, magkakaroon ng dalawang front. Mahirap. yun, hindi lang po dalawa. Ng US. Kasi yung doon sa tapos sa Hezbollah, no? Doon sa Lebanon, tapos mag-open pa yung Iran, no? Hindi natin alam kung saan mag-open, hindi nakakayanin. Kaya dapat po nakahanda ang mga seguridad at mga bansa na kaalyado ng Amerika. Kasi gagalaw po 'yan pag gumalaw. Ayan, nakikita nyo na nakikita nyo, hindi nyo naman nababasa. Ayan yung China tsaka yung dapat pala Russia, Pilipinas maganda rin. Oo, dapat po nakahanda tayo. Tsaka hindi lang maliban pa po kasi ayan, pag naobserbahan ko pag mayroon pong mga pangyayari, ganyan kagaya niyan sa yung Hamas sa Islam world, may naapektuhan sa kanila, gumaganti po sila sa mga western world, di po ba? Yung mga eroplano, yung mga public transportation, dyan po pinakailangan bantayan ng ating intel communities, no? Para ipaalam nila sa ating mga kapulisan at sa military para ma-detect agad kasi gagalaw po yan sa likod, no? Kailangan ma-detect. Tapos pinag-aaralan po nila Tingnan mo kagaya ng Hamas doon sa Israel. Pinag-aaralan nila. Eto si Marcos, pupunta sila doon sa Saudi Arabia, baka hinihikayat sila na sumama sa samahan, no? Kasi Saudi Arabia, Iran yan, baka nag-usap na yan. Tsaka sir, ako sa palagay ko, Saudi Arabia hindi pwede mapagkatiwalaan. ang Saudi hindi basta-basta susubo. Saan? Yung Saudi Arabia po, naalala nyo po yung pinatay sa loob ng embassy ng Saudi Arabia, no, na tinunaw yung katawan. Pumasok siya, hindi na siya nakalabas, wala na yung katawan. Special forces po yung tumira doon. Tinunaw yung katawan niya sa loob ng embassy. Sino ba yung pangalan? Kasyonggi ba yun? Balita ngayon. Alam ko ngayon. Hindi ko makalimutan, nakatanim po sa utak ko yun. Alam ko rin lahat ng mga intel community sa yung nakatutok, yung team na yung department na nakatutok diyan sa head of state ng Saudi Arabia. Yun po yung nandoon, sa kanila yun, profiling. Nakamarka. I-report na lang po nila yon pag i-report nila doon sa taas. Ibig sabihin doon sa presidente. Kung meron na talagang nalalaman sila na gumagalaw. Ito ako hindi ordinary lang po ako pero naobserbahan ko Hindi po nawawala ang nangyari doon sa tao na yon na pumasok doon sa embassy ng Saudi Arabia at tinunaw yung katawan niya. Hindi na siya nakalabas. Hindi po yun ordinaryo, no. Hit po na utos yun ng prinsipe ng Saudi Arabia. Ewan ko lang, ayaw ko magsalita ng kasi pero ang ako naman sa ngayon, opo. sa mga kampi-kampihan ng bansa, Opo. yung sa tingin ko ang Saudi hindi basta-basta kakampi ron sa Iran or ang Turkey pa baka pwede. Pati yung Turkey yan, pwedeng kumampi yan dahil medyo ang killing niyan nasa kabila Hindi po sir, yung Saudi Arabia mas matindi. Kasi po para po sa akin tingnan nyo nga number 1 na sa buong mundo yung
yung Israel, no, sa pagdating sa intel, ano. Parang pareho na sila ng Amerika. Alas sumusobra na nga ata sila yung Mossad. Alam niyo po yung Mossad, yung intel community ng Israel, ay magagaling po yun. Ngayon hindi nila na-detect, no, na ganun yung Hamas ganun nakalakas, no. At biglaan na lang silang sinugod, no, wala sila nagawa, ang dami napatay, di po ba? Kung ganun din ang gawin ng etong China, Russia, hindi natin alam sa biglaan na lang yung China, biglaan sinakop yung Taiwan, biglaan hindi makakaya ng pwersa ng Amerika pag maraming front. Yun po yung yung obserbasyon ko. May isang front pa dyan na nakakatakot, yung sa bandang dulo ng Russia. Saan po yun? Switzerland ba? Ano ba yung Sweden? dulo? Finland po. NATO na, hindi pa ata nakaano sa NATO yung Finland eh. Hindi pa, paano tinututulan ng ng Turkey? Kaya nga po. Pero hindi po kakayanin ng Amerika, no. At saka nakikita nyo na uubos na yung mga bala, yung mga missile doon sa Ukraine. Doon na pupunta, di ba? Ang pakay ng China, ibusin yung resources, pag-aralan. Nauna na si Putin, malakas ang loob noon. Para yung gera niya sa Russia, sa Ukraine, pag-aaralan na nila. Like for example, yung sanction, nalaman nila, nag-frost ng account, ganun. Nakahanap na sila ng paraan para makatakas dun sa mga sanction na yun. Parang wala nang silbi kasi ang ginawa lang naman ng Ukraine ay ng Russia, no, pinadaan lang sa China at saka sa India yung mga produkto nila. So baliwala yung sanction. Kasi may taga-benta na sila meron na silang kausap na anong gagawin nila. Papadaan na lang nila doon sa ibang channel na willing bumili ng produkto nila. O di taka pa rin, walang silbi. Tsaka para po sa akin, pinag-aaralan nila. Para po sa akin yung pinaka nasa loob ko ngayon, yung nagsabi kasi si Sara Duterte, nagbell po yung ring ko, yung alarm, nag-alarm. Nagsabi siya na na may oras, no, may oras sa lahat ng bagay, no. Baka ako meron silang kaya alam ko parang signal yon, and then hidden message. Kaya nakatutok po ako, no, kasi baka mamaya ang kinababahala ko, baka may ugnayan sila sa China at baka pag sinabi nila sabay-sabay sila lahat, pag kumilos yung China, Russia, Iran, Hezbollah, pati sa Pilipinas, pati yung mga Duterte, baka meron silang binabalak. Or okay lang sana para sa akin kung wala silang ugnayan or connection doon sa China, pero yung babala po na yan para po sa akin parang kagaya ng ginawa ng Hamas sa Israel, parang bigla meron kayong oras, no, at yan po yung na-alarm ako, na-alarm yung aking mga sensor, no, nag-a-alarm. Hindi, napansin ko nga kanina yung pinakita mong video yung body language ni Sara Duterte nung tumalikod ng ganyan. Iba kaya di ba, no? Parang siya, iba parang may sinasabi ang kalooban niya kaya nga po. Yan, ang galing ni Sir. Hindi, indirectly may i-play mo na yan ulit. I-play ko po ulit. Ito po. Nag-warning na siya doon. Ito po yun. Na siya doon sa mga balingbing. Nag-warning na siya. Ayan tingnan nyo po siya lang mag-isa dyan sa upuan sa gitna. Tingnan mo yan. Kung nasaan maiging body language ng patalikod. Ito siya, no, nagwala sa, di ba dati may mga katabi talaga yan, isa lang mag-isa sa gitna. Ipi-play ko po sir. Yan. Ayan. Yung body language. Tingnan nyo po. Ulitin ko pa. That matter around the world yan. to the fund, and we're very encouraged that we are going down the right path. Maraming salamat sa inyong lahat. Late at pala sa inyo magandang dyan dumating Ito inulit ko na naman po ulit, sir. Ayan. Tingnan nyo, tutukan nyo si Sara. Doon si Marcos, pagbaba niya sa stage, doon inuna niya si Romualdez. Umalis bigla si
Oo. Hmm. 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 Sir, pero yung ikinababahala ko lang, yung mga military natin, bakit sumunod dun kay, yun nga, di ba? Siya na kasi yung ano, wala Hindi, alam maalis mo, si, alam mo, Observer, opo. kaya siguro malakas ang loob niyan kasi tingnan mo ha. Hmm. Malakas ang kapit ng mga Duterte sa armed forces eh. Pero ano po kasi, nakakabahala po yan kasi siya na nakaano sa ano, sa military. Kasi Siya kung yung maalala susundin. mo, hindi ba si Duterte ang nagbigay Hmm. ng lahat ng loho binigay niya sa mga armed forces? Oo. Di ba dinoble niya ang sweldo? Inano Hmm. niya? Eh baka mamaya ang loyalty nitong mga armed forces natin mapunta sa Duterte. Mapunta sa Duterte. Yun yung nakakatakot, sir. Di ba? At, Yan oo. nakakatakot. Kasi may Kaya nga sarili po. ring may sarili ring presidential guard yung si Duterte. Di ba may Tayo sarili nagbabayad. No? Oo. Sa Amerika, alam ko yung nakaraang mga presidente, meron silang SS, Secret Service, isa, dalawa lang ata, tatlo, hanggang ganun lang. Pero sa atin, ilang kaya yung SS ni ano? Halos matatabunan na nga siya ng mga bodyguard niya. Si Sara po, di ba? Oo. Bayad po yun ng gobyerno, bayad nating lahat yun para sa kanila, no? Tapos hindi baliwala yung mga bayad-bayad na yung Observer eh. Ang Ganun po ba yun? ang nangangambahan ko dyan, yung loyalty ng mga generalis natin. Baka malipat sa Duterte. Dahil kumbaga sa lahat ng luho, ibinigay ni Duterte nung presidente pa siya. Pag ano po, ganun Baka mangyari, binabalak ng kudita yan. hindi natin alam. At siguro, nandyan yung mga ano rin ng mga Marcos, no? Nakabantay, yung PSG, no? Hindi naman siguro nila magagawa. At ang isa pa, sir, pag humingi ng tulong ang Pangulo ng Pilipinas doon sa Amerika, mabibigyan siya ng tulong. Kagaya nung ginawa ng kudeta dati nila hunasan kay Corazon Aquino. Humingi siya ng tulong sa Amerika. Nagpalipad lang ng jet fighter, ay umalis na kaagad yung mga nagkukudeta mga sundalo natin, kasi alam nila humingi ng tulong ang presidente ng Pilipinas sa United States. Ito nga po si Marcos pag humingi siya ng tulong sa pagdating ng intelligence po, no? Humingi siya sa Amerika, mabibigyan po siya real time na information kung ano yung gusto niya. Kagaya ng binibigay ng Amerika sa Ukraine na information, real time. Mabibigay din sa Pilipinas, sa Pangulo ng Pilipinas, pag hiniling niya po, no? Yan po yung dapat na ilagay sa isip ng mga nagtatangkang masasamang elemento ng mga Duterte laban sa presidente ng Pilipinas. Kahit ayaw po natin diyan kay Marcos, no? Hindi naman tayo hindi sumasang-ayon, pero siya po ang nakaupo na presidente ng Pilipinas ngayon. Parang ika nga siya yung Lord of the Ring, no? Kung ano yung marami siyang option, no, na magagawa or mahihingi sa mga nagbabantay sa kanya, at pati na ang mga sa kaalyado nating mga bansa na pwede niyang hingian ng tulong, kasi siya nakaupo na presidente ng Pilipinas. Kaya ito si Sara, kaya sila hinahangad nila na makuha ang pwesto ng Pangulo ng Pilipinas. Kagaya niya na nila Sara, no? Parang feel niya presidente siya, no? Oo. Kaya dapat ilagay po nila sa kukotin nila yan na merong ganong option. Masama ang takbo ng natin, masama ang takbo ng politika ngayon natin. Kaya nga po, sir, Itong hindi maganda. Vice at saka presidente,
sa tingin ko matindi ng kumbaga sana matindi ng Cold War nila eh. Kaya nga po sir, wag natin pabayaan kasi ang kung ano mangyari diyan kagaya ng doon sa Israel, doon sa Gaza, sa Hamas yung ano nila namamahala sa lugar nila sa Gaza, yung Hamas, no? Kung ano yung gawin nun, yung mapapahamak ang mga mamamayan, yung mga kaya kung pinabayaan natin yung ating bansa, kung ano mangyari, tayo din ang magdudusang mga Pilipino. Kaya dapat ilagay po natin sa utak natin na lahat ang responsibilidad na sa atin. Kung sino yung iuupo natin dyan sa gobyerno, no, na tao, ang responsibilidad po niyan nasa ating mga kamay. Kung ano pong mangyari, tayo ang magdurusa. Tayong mga mamamayan ng Pilipinas, no, kagaya ng sa Gaza, doon sa Hamas, yung nagdurusa yung mga Palestinian doon sa Gaza. Kaya dapat po ipahalaga natin ang ating itatayo na gobyerno. Kasi pag pumalpak yan, tayo ang magdurusa, hindi naman yung mga leader ng Hamas, di po ba sir? Leader ng Hamas, alam niyo po ba, nandoon sa ibang bansa, nandoon sa Qatar, nandoon sa Turkey. Wala naman doon sa Palestine. Nandoon sa Turkey. Wala sa Gaza, no? Kaya sila order ang sasarap ng buhay nila. Ang naghihirap yung mga Palestinian doon sa Gaza, no? Yung ordinaryong mga mamamayan nila. Kasalanan din ng mga mamamayan ng Palestino yan eh. Kaya nga po. Nilang yung Hamas doon sa kanilang kaya tayo, wag natin pabayaan mapunta sa mga Duterte ang Pilipinas. At kung ano mangyari, tayo magdurusa niyan. Kagaya ng mga Palestinian doon sa Gaza, doon sa Hamas, yung Hamas inupo nila, no? 2 years lang ata yung yung dating administrasyon na hindi pa nakaupo doon yung Hamas. 2 years lang nakaupo, tapos tinanggal nila, napalitan ng Hamas. Lahat ng consequences na mapupunta sa responsibilidad mapupunta sa mamamayan. Sino nagdurusa? Sino namamatay? 'Di ba mga Palestinian doon sa Sila. Ordinaryong tao? Kung hindi nila pinabayaan na makaupo sa pwesto ang Hamas, hindi sila magdurusa. Kaya tayong mga Pilipino, wag nating pabayaan na maupo, mabalik, makuha ng mga Duterte na yan yung ang ating pamahalaan, no? Tama si Kapercy, mas pa siyang less evil sa mga Marcos kaysa sa mga Duterte, di po ba sir? Kaya siya kaya siguro siya pinatay, hindi natin alam baka meron din connection tong mga hindi natin alam sir. Pwede rin. Lang tayo, speculate lang tayo. Hindi, ang hinala naman doon. Ang pinaka-mastermind doon, tiga Davao eh. Ganun po ba sir? Yun ang mga hinala dyan. Pero speculate lang po tayo kasi bantag lang ang gumanap. Mga phone lang sila. Mga hindi natin alam. Mga attack dog lang yung attack dog. Kasi yung Nandiyan na si yung andyan po sir. Tahol na aso hindi naman nangangagat yan eh. Yung hindi tumatahol na aso yung nakakatakot, yun yung mga agat talaga. Di po ba sir? Gaya ng maingay na si Bantag na yan, maaamoy mo yun, malayo pa kung ano gagawin niya. Yung tahimik, yung nasa likod ang nakakatakot. Di po ba sir? Yan yung quote sa sa Godfather eh. Yung sabi nila yung mga Godfather tahimik lang yan. Pero sila ang tunay na nakakatakot talaga. Di ba sir? Ganun po sa mafia world yung mga maiingay, no? Pati nga dito sa Japan yung mga yakuza, yung mga mabababa rango, mga chimpira yung tawag, chimpira maingay yan Pero yung mga boss nila tahimik lang, no? Parang ordinaryong tao lang Ordinaryo na ujisan, yung tinatawag ni ujisan is tawag dito, yung matandang
lalaki, no? Parang matanda na. Tahimik lang. Talaga yung observer na yung mga yakuza eh. Ano po? Ng tato yung katawan. Oo, ano yun yung ano po nila yun eh. Nagpapatunay na nasa grupo sila. Tato ang buong katawan? Opo, totoo yun. Totoo. Opo. Kasi Tapos Sir G, sa loob ng mga bilibid may ganyan din, yung mga organization ng mga grupo-grupo, nagpapatato sila ng may design as a symbol Tapos, sir, na member ka nung gang. alam mo, pag putol yung daliri, may putol dito, pinuputol yan. Pag putol, ibig sabihin, kumalas na sila sa organisasyon. Kaya, yun po yung patunay. Binibigay po nila yung daliri nila sa amo nila, sa oyabo nila, tinatawag sa boss, na nagpapatunay na yan yung kasi kakalas na sila. Pinuputol po nila yan. Tapos ibibigay nila sa boss nila para pag pumayag yung boss, okay na, kumalas ka. Pero kasi habang buhay po yan, kaya lang kaya ngayon pinuputol nila. Nagpapatunay na yun. Pag rerespeto nila sa boss nila. Ganun yung parang ceremony po yan eh. Puputulin yung daliri mo. Yung dati sila na pumuputol, di ba, ginagano nila sa harapan ng oyabun, no? Pero yung modern na po, pumupunta sa ospital, pinapuputol nila tapos binibigay nila doon sa oyabun nila. Para di makaranas ng sakit ng gusto. Modern na kasi ngayon eh, di ba? Pero humigpit yung nila, yung law dito. Kaya mahirap na. Kaya hindi na sila nakaka-recruit ng bata. Si Green Reaper kasi ayaw umakyat eh. Nandiyan pa po ba sila? Pasensya na po, hindi ko na. Dito lang daw siya makikinig ang ayaw umakyat eh. Nangangati nalalamunan ko sa salita eh. Si best friend naman. Si sa best friend. Wala na si ate, no? Diyan. Nandiyan lang. Kayo, sir, yung... Mahirap siya na maglinis-linis, tapos masakit daw ang likod, kaya paggabi pagod na siguro. Ganun, kaya nahirapan siya na. Nakatulog na siguro. Pero sir, inulit-ulit ko itong itong naobserbahan ko kanina na mga kilos ni Sara. Maski ako na. Kung ikaw lang nagsabi, kaya pinagmasdan ko may yung body language ni Sara Duterte. Mukhang hindi maganda ang dating eh. Kaya nga po sir, di ba? Yan po dapat yung obserba natin, yung mga kilos nila. Yung marami naman kasi sila, pero hindi ko po pinapanood yung SMNI. Hindi, nasusuka ako doon pag pinapanood ko, kaya ayaw ko eh. Kahit sa US, meron din mga nag-o-observe din ng speech pattern din ng mga tao. Yung mga intel communities, no? Iba-iba yung department. Mga body language. Ewan ko kung gumagamit na sila ng AI, hindi ko alam. Pero yung matindi, yung NSA, yung departamento ng NSA, pati yung mga cellphone ng mga pag gumamit yung mga head of state na yan, kaya kahit encrypted yan, na-hack nila, na lalaman nila kung paano, kung ano yung mga pinag-uusapan ng mga head of state. Kaya ito sinasabi ko, si Marcos, no, pag mag-request siya sa Amerika ng Intel, na halimbawa, ito yung may napag-uusapan naman nila yan eh. Hindi ko na masabi yung detail, pero ganun po yung sa aking pagkakaalam. Pag mag-request ang Pangulo ng Pilipinas ng Intel sa Amerika ay ibibigay. Depende lang, hindi naman siguro yung may level, no? May na the wifi ni Sir Grim Reaper. Ito yung ating wifi niya eh. Kaya nga po, no. Ito lang po yung na-obserbahan ko dito, no. Pero yung gusto ko po isunod yung mga pangyayari ngayon sa ating bansa, no. Ito yung briefing ko.
Yung ito yung briefing ko po, sir. Eh. Hindi pa ba? Oo. Hindi pa yung mga nakaraang Ano po, sir? nakaraang administrasyon. Opo. Hindi naman nila iniiwan yung Mm. presidency nila sa vice president eh. Si Marcos lang nag-iwan eh. Oo nga po, no? Parang oo nga. Hindi karamihan ng wala pa akong nababalitaan na ang Mm. isang presidente iniwan niya yung pagka sa busy niya eh. Si Mm. Marcos lang at saka si Duterte. Hati po. Magkatandim Mm. sila, hindi ba? Oo, kaya nga. Oo. Kadalasan niya, iniiwan sa, Oo. tawag nito, sa executive secretary. Mm. Kadalasan yan. Mm. Ngayon, baka mamaya, saka iiwan ni Marcos ng kapangyarihan kay Duterte niyan eh. Mm. Baka bukas mo ko lang, hindi na siya makabalik. Oo, kaya nga po. Kita na siya. Kasi Ay, yun ang naku. iniiwasan ng ibang presidente noon eh. Oo. Kaya hindi Kaya- na iniiwan sa busy. Baka Oo. mamaya, pag iniwan na siya busy eh, Oo. makundita na siya, hindi na siya makabalik. Oo, kaya nga po, sir, ano? Yung body language ni Sarah, parang yun Oo. ang nangyayari. Oo, parang ako na. Balik si Marcos Oo, eh. parang alin na kayo dito sa akin, sumunod Parang kayo. galit eh. Parang ganun eh. Galit na eh. Oo. Diba? Oo. Parang may Kaya- sinasabing, may araw ka rin sa akin. Oo, kaya nga po. Sabay alit. Oo. Nakakabahala po, sir, no? Parang kung ako kay Marcos anuhin mo ano niyo yan, tawag niya, no? Security. Bakit Diba? saka iiwan niya yan? Oo. Makala nun, hindi na siya makabalik eh. Oo, kaya nga delikado po 'yan. At baka biglang kumilos At saka nga yung Hindi mo ba mga na, Duterte. Ano po? mayroon pang kapalpakan na nangyari kay Marcos eh. Hindi ba binawi Ano niya po yun, na- sir? Sinabi niya na i-suspend na yung Hmm. Maharlika Fund? Ito nga po nasa likuran ko, yun. Ayan. Yung aking briefing. Sa Inquirer, sa CNN, sa Rappler. Hindi niya naman daw, siya eh, parang lutang. Lutang ko siya. Nagtaka, bakit daw na sinuspend, hindi naman daw sinuspend yun. Mayroon na sa balita. Sinuspend yun, pero yun nga po yung talumpati niya bago siya lumipad doon papuntang Saudi Arabia. Inaano niya sa mga tao na hindi ko yan patuloy pa rin yan, kaya lang pinag-aaralan, no? Parang time out lang muna, 'di ba, sir? Time out parang. Dahil nagkamali. Oo, merong mali. Time out parang ganun. Pero tuloy yan, sabi niya, 'di ba? Yan yung 'di ba, alam ko po, sir, 'di ba? Kaya nga sabi kanina. Matindi yung radar ko. Oo, meron supercomputer. Ay, sagot ko naman. Ay, paano yung utak na nyo lumulutang nandun sa West Philippines eh. Nandun, nakalutang. Nino po, Kaya Nino. lutang na lutang eh. Eto po, sir, tingnan nyo. Yung news natin, ayan, pna.gov.ph, sa gobyerno, no? Gobyerno, yung gobyerno ng Pilipinas, no? pna.gov.ph. Ayan po, DFA confirms fourth Filipino fatality in Israel. Ano na yung Hamas war. nawawalan siya, napatay na? Napatay. Patay na. Kinatay po, no? Hindi lang kung anong naging sanhi na kamatayan yan. Basta apat na ang patay na Pilipino sa Israel. Na Pilipino po dyan sa gira ng Hamas tsaka Israel, no. Pero ako po nakita ko yung mga video ng pagpatay ng mga ordinaryong tao na mga Israeli, no. Karumal-dumal po, sir. Parang naalala ko yung sa Ampatuan na yun, parang ganun no. Bakit ganun? Normal lang sa kanila pumatay ng ganung paraan, no? Sa ganung paraan, no? Pupugutan ka ng ulo, parang walang kalaban-laban, papatayin mo. Parang hindi ko ma-imagine, maisip na mayroon pang mga taong ganon dito sa mundo.
Nasa 21st century na tayo. Tapos mayroon pa mga ganong tao, no? Parang hindi na sila tao eh. Pag makita nyo po, masusuka kayo. At saka nalulungkot po ako kasi marami pang sumusuporta. Inaano nila, ginajustify nila ang pagpatay sa mga tao, no? Yung mga sumusuporta sa Palestine. Ang dami po nagrarally. Hindi natin alam kung totoo talaga yun o may mga ano Pati, lang. Pero pati nga sa Marawi, hindi mo maiiwasan nagrarally yung mga Muslim oo. doon. Hindi mo Sa Marawi. maiiwasan yung ganyan na ano kasi nga tao tayo. Nawawala yung humanist natin Mm. pag sa sobrang ano yung galit Sige, inom ka. muna ako. Yan, Mm. sobrang galit mo sa isang Mm. grupo ng tao o sa tao, nawawala lahat yan, nagiging ka parang animal. Kaya ganyan na nangyayari sa kanila sa sobrang tinanim na Mm. galit sa kanila ng mga ano nila, yung tinuro sa kanila, yung Mm. ganyan. Mga Kasi sa pamilya bata nila, pa. yung kwento ng Oo. mga kwento-kwento ng pamilya, kaibigan, yung kinalakihan nga, yung turo sa kanila, kaya ganyan. Ang tinatanim sa kanila yung galit sa kunwari sa West, tsaka doon Hatred. sa mga Israeli, oo. Ganun din ang ginagawa kasi ng China eh. Nagtatanim sila ng galit doon North sa Korea, gumagawa di sa ba? kanila ng nga ganun na nga ang common ano nila na nagtatanim sila ng galit sa West na ganyan, ganito ang ginawa. Kahit yung mga panahon pa ng Hapon na paulit-ulit nila inaano, kaya yung mga ano doon iba, kahit yung mga South Korean, galit na galit din sa Hapon kasi paulit-ulit yan sa kanila tinuturo, Oo, bata pa simula sila. pa ng kindergarten ata, di ba? Pero In-educate Pero sila ng wala ganun. naman nagtuturo sa kanila na magpatawad, nakaraan, at saka yung kung ano yung nangyari nung giyera is past na yun na dapat pag-aralan nila para matutunan nila na hindi na uulitin ngayon kasi yung mga nangyari nung panahon ng giyera, yung mga victim, yung mga nangyari noon na mga namatay, mga wala namang yan, yung mga comfort ladies, tapos yung mga pinapatay ng mga baby, yung mga ganyan. Na ano naman na pala ng mga tao, tapos yung gera-gera, di ba wala, puro patayan lang. Dapat ganun ang tuturo sa kanila. Pero ang tinuturo sa kanila talaga yung mga acts ng war ng ganyan na dapat magalit kayo, yan yung mga ginawa nila. Mga ganyan. Kaya tuloy, yung iba na madali ma-brainwash, lagi naaalala yung ganyan na ginawa ng mga ano. Kaya tuloy, pag lumalaki, parang nagkakaroon sila ng galit towards doon sa certain race na yun or doon sa, ayan, yan mga grupo ng mga individual. Kaya yan, mga Palestinian, galit sila sa Israel, mga ninakaw ang lupa nila, mga ganyan, pinatay ang tao nila. Pero hindi naman nila inaral yung side naman nung sa ganun din ang nangyari doon sa mga Hudyo eh. So, pareho lang sila na may problema. Hindi Kaya lang, nga, hindi 'di ba, nakasulat sa Biblia, 'di ba? Hindi pwedeng pumatay kasi ganyan nga mangyayari, walang katapusan yung violence pag sila kasi kaya kung nga gusto mag-move forward, magpatawad na oh, sila, pareho sila sa side na magkatawaran na mag-ano na sila, magkasundo na sila sa isang bagay. Hindi yung ganyan na walang katapusan yung away nila. Kaya, kaya nga ayan, walang gusto sis, mag-ano. parang nakikita ko na yung pinagkaiba ng Islam tsaka ng Kristiyano. Yung Islam, 'di ba, alam nyo na, yan nasasangkot sa maraming violence, 'di ba, sa buong mundo. Yung Kristiyano, 'di ba, yung ano ni Kristo, patawarin mo para matuldukan na ang violence, no? Pag eye for an eye is walang katapusan ng violence. Ganun, 'di ba? Kaya mahirap, no? Mahirap ang maging extremist ng Kristiyano kasi pag maging extremist ka, 'di ba? Gagayahin mo yung ginagawa ni Kristo. O pag sinuntok ka, ibigay mo yung kabila mong 'di ba, pisngi, 'di ba? O kaya pag binato ka ng bato, babatuhin mo ng tinapay, 'di ba? Parang ganun. Ganun yung Basta regardless ng religion, ang hirap. lahat ng extreme side, hindi maganda. Lahat yan. Sobrang bait, Okay lang. hindi din po pwede Hindi, sis, okay lang dumami yung Sobrang yung sama, hindi din pwede, marami kang papatayin. mga Kristiyano, maging extreme yung mga Kristiyano, okay lang, 'di ba? Kasi Isipin hindi mo kung ka sobrang bait ng Israeli, matagal na silang burado sa mapa, at saka lahat ng Hudyo patay na kung sobrang sila bait. Kaya hindi ka rin po pwede maging extreme, sobrang bait, yung tama lang. Sobrang bait, sobrang sama. Kung ano sa gitna.
Gano'n. Hindi, pero biro kung sobrang bait nila, patawad silang patawad, ay alam mo naman mga ano yung ano nila, 'di matagal na sila Hindi, burado sa sis, mapa. kasi ganun yung turo ng Kristiyano, no? Ng patawarin mo. Pero mahirap, di ba? Hindi nga sila Kaya, Kristiyano, Hudyo nga sila eh. ganun din yun. Ganun sa Ten Commandments, di ba? Sinusunod din nila ng mga Hudyo, di ba? Ten Commandments, di ba? Hindi pwedeng pumatay. Mahirap nga, di ba? Kasi nasa paligid mo, mga hayop Ang na yan, ibang no? Parang, bagay kasi, pagka sobra ka ng inaapi, hindi po pwedeng okay lang. Paminsan kailangan mo rin lumaban. Tao lang rin sila eh. Sa ngayon, sasabihin mo kasi wala ka sa katayuan nila. Pero pag nandoon ka na, lalabang ka din. O, di ba? Ganun tanongin lang mo nga yun. sa Hindi ka pare. pwede Maraming mga puro pare dyan sa patawad. Pilipinas eh. Ano yung sasabihin sa'yo? Oh. O, hindi pwede rin kung puro patawad, lalabang ka rin. Kasi ang Kung mga pare tunay kang noon, Kristiyano, alam mo na kung hindi ka dapat ilalabas mo sa bunganga mo na i-anuhan Oo, mo yung totoo. Yun, hindi violent. naman sila mag-ano. Pero Diba? kung sa last minute yan, lalaban din yan mga yan. Para rin Oo. sa makaligtas sila ng buhay ng ibang tao. Ganun din Kaya ang nga gagawin ako nila. hinihiling ko wag sa akin ibigay no ng Diyos na pagsubok na iharap sa akin na ganyan kasi ako pag may kalaban ako siguro hindi ko magagawa ang utos ng Diyos. Hindi ko lang alam kasi pag nandiyan na sa harapan mo yung ganong pagsubok kung kakayanin mo. Siguro ako pag siguro makaagawa ako ng kasalanan. Ganun yung ano ko. Kasi kaya panalangin na lang natin wag sa ating iharap ibigay yung ganung Kaya pagsubok. nga, kasi pag dumating ang panahon na nasa harap mo yan mga ganyan na gustong gumawa ng masama at ikaw nasa lugar na alam mong dapat may proteksyonan ka, kagaya niya, mga matatanda na hindi na nila kaya ipaglaban yung sarili nila at mababagal kilos, anong gagawin mo? Alam mo mga killer yun, di makikipagpatayan ka na rin doon, di mabibreak mo na yung Ten Commandments na rule. Kaya nga Pero sinasabi ko regardless 'di ba ng, ilang yun nga, beses ayun nga sinasabi ko, mabilis lalabas, gumanti, darating mabilis ang pumatay, panahon, madali. hindi ka Pero naman mahirap gaganti, ang mapipilitan magpatawad. ka Sabi sa Ten Commandments, huwag kang patanggol. pumatay ng Oh. kukunti. Oo. Hindi Diba? ba, ano naman yung Period. mapipilitan ka nga ipaglaban yung mga tao sa paligid mo pag talagang alam mo ang kaharap mo demonyo. Hindi naman gawain na ng tao yung mga ganyan na mas killing, di ba? Ganun lang yun. Labanan ng pero pagdating sa kasi sa religion mahabang usapan yan hanggang ngayon ayan patayan pa rin kasi doon nga yung kinaiba yung turo eye for an eye at saka yung forgiveness, di ba? Yan yung kinaiba. Kristiyano is forgiveness. Islam is eye for an eye, di ba? Ganun yung kinaiba. Yun lang. Kaya nga, nandiyan- labanan ng Kristiyano at saka Muslim, nakatapusan niya. kung ganun po yan Kaya mag-ingat tayo ngayon yung mga intel communities natin, Alam nyo na, itaas nyo yung security level ng Pilipinas, no? Itaas nyo at magmasid. Hindi kagaya ng magmasid na sinasabi ni Sarah. Pagmasdan natin Mahirap yung mga binitawang salita kanina ni Sarah, matalinagay. Oo, yung sarili niya lang sinasabi magmasid, yung mga ano lang na kagrupo nila, mga supporter nila. Hindi yung kabuuan ng Pilipinas, sir. Hindi po yung kabuuan ng Pilipinas yung sinasabi niya. Yung para lang sa sarili nilang interest, di ba? Sa mga supporter niya. Ganun. Sir nga, pagdating kasi sa religion, mahabang no? Wala. Marami. Pagka-religion na usapan, Walang katapusan. yan. Kaya pero nalalaman ko lang talaga, mahirap magpatawad. Pero pag magawa mo yun, siguro yung violence matutudukan. No, pansamantala lang siguro pero at least matutudukan, no? Pag marunong ka magpatawad, no. Yun po sana nandito si Sir Cyrus para ma-explain niya, di ba? Kayo tungkol sa religion. Kaya nga po sir, di ba? Kaya lang wala siya dito. Pero yun yung paniniwala ko, no. Yung akin po na obserbahan, yung kinaiba ng Kristiyano at saka yung Islam, no.
Pag maging extremist yung mga Kristiyano, maging kagaya kay Jesus, no? Masyadong pero mas maganda yung dumami yung ganong tao, no, kaysa sa yung namumugot ng ulo, di ba, sir? Pugutan ka ng ulo. Oh. Oh. Para mas okay sa akin maging dumami yung extremist na Katoliko kaysa sa extremist na Islam. Kasi nako, pugutan ka ng ulo eh. Ayun eh, kahit nasuntukin mo yung pare eh, hindi ka naman papatawarin ka, di ba? Oh, ganun yung kinaiba. Oh. Pumili kayo. Ano yung maganda dumaming uri ng tao? Di ba yung mga nagpapatawad na tao, mas maganda dumami kaysa yung pupugutan ka ng ulo na tao na yun. Yun lang po yung obserbasyon natin, yun yung honest na observation, di ba? Oh, hindi wala sa akin yung baka may masaktan na mga kababayan natin o mga kapatid natin Muslim. Pero yun lang po yung obserbasyon ko kasi. Kasi pag maging extremist yung Katoliko, ganun nga. 'Di ba? Ang Muslim Mabait. kasi masyadong fanatic. Fanatiko talaga yan. Kaya nga po yung delikado pag dumami yung panatikong Muslim. 'Di ba, sir? Oo. Maging extremist kasi naku po. Ayan nangyayari. Lahat ng tingnan niyo yung data. Lahat ng ng violente pagdating sa religion kasangkot yung mga Islam, di po ba, sir? Violente. Your friends are. Based on data, database na tayo. Tingnan nyo. Lahat ng mga pangyayari dati sa history. Pagdating sa religion, ano yung pinaka-violente? Anong religion? Yan yung katotohanan na sinasabi lang natin yung nasa data, yung mga inosenteng mga tao na papasama. Napupugutan ng ulo. Kasi hindi sila Islam. Yung katotohanan lang yung, 'di ba? Para wala masaktan, 'di ba? Ayaw ko namang makasakit, 'di ba? Pero meron tayong Philippine Naval Detachment in Batanes. Ito. Ayan nga po, etong sa pera talaga, sir. Pag gusto nyong makita yung kurakot, nasa yung COA. Di po ba? Pera, habulin nyo yung labas-pasok. Tsaka i-lifestyle check nyo yung mga nakaupo dyan sa gobyerno. Lahat yan dapat gawing mandatory yung lifestyle check, no, bago sila ipasok sa gobyerno. Lahat ng tao. Di po ba, sir? Oo. Dapat i-lifestyle check muna sila bago sila iupo sa gobyerno. Kasi kung hindi, oh my God, ayan, kurakot. Tsaka background check kailangan, no? Teka, anong oras na ba? Ano, sir? Kayo po mag-desisyon, sir. Kayo. Ikaw? Wala na rin bumaba na si Pisprin yata eh. Andyan pa teka lang. Anong hati niya? Odyssey? Hindi pa ako basahin niyo yung comments sa baba. Kaya nga Kaya ayaw ko na magsalita eh. Kaya nga, di ba? My bestie and your bestie sit down by the fire. Ayan po. Ang ganda nun Okay, di ba? Alam niyo to. Okay na rin. 10:30. Ano, sir? Tapusin na po natin. Sige. Best friend. Ano, sis? Good night. Good night Tapusin na. Good night na sa lahat. Good night. Magandang good night na po. Magandang gabi po. Dito si Sarah Grim Reaper. Di ba ba? Sino pa ba? Sino nandito? Sir Al Olalia. Sir Raboy. Sino si Sir KB? Kanina si Elisa nandun kay Christian eh.
Hindi dumating sa nandun akin. po ba? Nandun siya kanina Hindi, di ko nabigay yun, hindi siya nag-message ang link. Baka lumabas. Siguro, Ah, huli na siya dumating, magpatapos Oo. na. Tsaka nandito pala kanina si Sir Jimmy Damsel, ano? Si Jim Dam sila, ewan ko, wala na. Nawala na. Ay, gabi na kasi, Baka Sir, walang eh. oras, maaga na matulog. Okay. Oh. Sige, bukas na lang po Sige, tayo, no? Sir Ben. Good night na po. Thank you po sa mga nagpunta. Sino pa? Tama lang, sila lang. Ito lang po sila ngayon. Maraming salamat po sa pagpunta. At magandang gabi po sa inyong lahat.